Ulo-ulo lang kasamang katawan kasi sa politika kapag kasamang katawan, pati utak, mani-mani na lang. Welcome back everybody to the Manipulated Podcast. We are the Asonggala Divas! Welcome back mga kamani, mga kamartes. Grabe yung political landscape ngayon, no? It's literally critically demanding. At syempre, gusto rin namin humingi ng isang malaking hello sa mga naghahanap ng katotohanan habang kumakain ng mani-mani sa daan. Mani o pamamala mani? Short pitek. Oo, mo dyan tayo. Gabi kasi nag-doctor pitek mo. Pero seriously, ano bang need natin na pag-usapan today? Naamoy niyo ba yun? Yung mani ko? Naamoy niyo ba? Naamoy niyo? Pero speaking of peanuts, have you guys heard about the peanut gallery issue? Oh my god. Para sa mga hindi aware sa nangyayari sa politika or sa kung ano man nangyayari sa mundo, basically, ang PGMN na ang founder na si Franco Mabanta ay inaresto po ng NBI entrapment operation. Dahil ang compliant na si Martin Romualdez ay sinabi na sila daw ay nanghihingi ng 300 million pesos kapalit daw ng hindi nila pag-post ng linkage ng mga Romualdez sa flood control projects. Hala, may pa-entrapment, girl. Pero like, what's the side of PGMN naman? Because in this podcast, we are fair and unbiased, no? Ayun, ayon sa PGMN, ang detention nila is isa lang daw tong setup at ginigipit lang sila ng mga politicians. Kasi nga, sila daw ay isang selective journalism. Tapos, nung nilabas nila yung 90-minute video, naging public court for social media sila. And then, nung nakita rin to ng like, mga legit na journalists, wala naman daw like matibay na ebidensya laban kay Romualdez at puro old rehash news lang. Tsaka ginamit din daw yung platform ng PGMN for election campaign machinery. Pero diba kasi meron two sides yan. Like yung side na to parang sinasabi na may extortion or like yung content is being weaponized. And then yung other side naman parang sinasabi na yung state of suppression ng freedom of speech. Kaya this is important na i-discuss natin in ethics kasi nga mayroong line between independent journalism tapos yung mga partisan content, it's becoming completely blur. Like hindi na alam yung mga content na to, baka nagpo-provide sila ng mga false information, ganun, lagi na tayo mamamali. Like mabubulag tayo na naman sa katotohanan. Pero sobrang gulo, no? Like, ginawa talaga nilang totoong peanut gallery yung publiko. God. Tapos grabe, para tayong mga nagmamanilang dyan sa daan. Nanonood sa kanila. So, sino nga bang tama mali? Diba? Well, girl, dyan papasok ang topic natin today. Because we are not just looking who is right or wrong. We need virtue of ethics to look deeper. Paki-explain nga, paano ba nakakatulong sa atin yung virtue ethics na yan? And why is it ethically important sa peanut gallery issue, lagpas sa kung sino yung nagsasabi ng totoo? Well, actually, that's a very good question to ask, Jaira. Because kung titignan lang natin based on the rules at saka sa batas, titignan lang natin kung sino nakalapag ng batas. Pero in the virtue of ethics, it actually emphasizes the virtues we possess and our moral character. So ayon nga kay Aristotle, it develops our moral thinking rather than judging the person based on its actions. So it tends to ask what kind of person we are based on our actions. Actually, tama yan. Kaya nga, ethically and critically alarming tong issue na to. Kasi nga, they use their platform para mang-manipulate, like yung mga kinakalat na ng mga balita dahil sa mga PR stance nila. And if you will like base it to Aristotle, yung virtue ethics, determine dito whether yung person gumagamit sila ng moral, intellectual, or yung physical na development to attain ethical excellence, or what we call the eudaimonia. Kasi yung mga media and content creators, kapag nilaglag or nabando nila to, parang they also hinder their growth and development. Kumbaga, ang nangyari dito, they're not just, you're not just spreading misinformation, but they're also making people blind or maging manhid sa nangyayaring kasinungalingan. So, where's the honesty in that? Diba? Yeah, tama ka dun actually. Kasi, di ba sabi nga nila, like, doing one good thing doesn't actually make you a good person. Just like doing one bad thing doesn't define you instantly. Pero, ang ginawa ng PGMN, pinakita nila na okay lang maging biased, okay lang maging mapagpanggap, basta sikat ka or may kita. Which is wrong in virtue ethics. Kasi virtue ethics, by definition, is a repetition of good actions. And kinakailangan na i-carry out natin to all throughout our lives. And yung pagkakaroon natin ng gantong virtues, ina-allow nila tayo na maka-identify ng morally relevant na values and pumili ng appropriate na actions. Nagfo-focus kasi siya sa character kaysa sa consequences. So, kumbaga, ang core character na kinakailangan ng isang newsroom or ng isang reporter kagaya ng PGMN ay dapat hindi sila biased, hindi sila may katapatan sila and hindi lang sila paid PR workers. So, ayan yung take sa mga media practitioners, di ba? Pero, what about students like us, tayong mga tagapanood? Because there's a lot of claims out there on the media that's going around. So, ano nga bang naitutulong ng ethics sa atin? Like, what's your take on that? Alam mo, ito talaga yun eh. Yung mga virtues na students need when consuming news and social media content are honesty, responsibility, and critical thinking. Yung mga virtues na to, tinutulungan tayo mga estudyante to think critically about what we see online. Because kapag naniwala tayo agad sa mga nakikita natin online, we might spread misinformation. And baka
mag-cause pa tayo ng bigger issue. Yeah, actually tama yung sinabi mo. Kasi diba, lagi tayo sa social media, lagi tayo scroll. So, para maging morally mature and ethically responsible tayo, syempre kailangan natin lagi maghanap ng katotohanan. I mean, kailangan natin tingnan yung both sides, maging mapanuri tayo. Para na rin yung mga magiging reaction natin is hindi pa dalos-dalos. We relate ako dyan actually. Yung nagigil na ako mag-comment ng bad words or ano. Basta, so parang pinipigilan ko na lang yung sarili ko kasi nga unverified pa yung post or baka clickbait lang siya ng mga paid PR machines. Minorate rate. So like, ilak naman natin tong usapan na to. So paano nga ba natin maiiwasan maging impulsive? Kasi di ba nagka-clash yung mga media outlets out there, katulad na lang yung claim ni Franco Maganta, tapos ni Romualdez. So like, if it's the final, like say, the blueprint of it. So prudence, alam naman natin, it teaches us to slow down. So kapag nakakita tayo ng mga informasyon online na scroll natin, wag sana natin agad-agad na i-share just because it matches our political bias. Make sure na yung information na pinagkukunan natin ay galing sa legit, yung mapagkakatiwalaan, tapos yung mga verified na sources. Hindi lang sa mga self-proclaimed na networks na gumagawa ng partisan marketing. At emphasize din natin ang pagiging rational. We are rational human and we are rational animals. So, ibig sabihin natin neto, meron tayong kakayahan na mag-isip kung tama ba to or mali. Before tayo mag-react sa isang post, we have to examine our reaction. Kung yung reaction na to, does this make me become a moral person or am I becoming a tool for chaos? Yeah, di ba? In short, don't be a brainless clapper in the peanut gallery issue. Magkaroon tayo ng courage sa paghahanap ng facts, pero may kasama accountability. Long Vitek! Yes! So, ayan na nga guys. It's a very good way to end this podcast about ethic at the same time as politics. So, at dyan nagtatapos ang aming critically acclaimed and highly intellectual episode for today about the topic of the peanut gallery issue and ethics. So, maraming salamat sa inyong lahat for listening to us and we'll see you again to another episode of Manipulated Politics of the Asonggala Divas. And that's all. Thank you guys. And can you give us one pitek? 1, 2, 3.